Arestado ang dalawang dayuhan na tumakas mula sa speedboat kung saan nasamsam ang halos 6 na bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Occidental Mindoro. At sa Quezon City, mahigit 100 milyong pisong halaga ng shabu ang bistado sa mga lalagyan ng mayonnaise at ketchup. Saksi, si June Veneracion. Sanib puwersang inoperate ng PIDEA Special Enforcement Service, PIDEA Regional Office at PNP Drug Enforcement Group ang mga target sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Sa ikinasang bypass operation, nahuli sa akto ang dalawang high-value target na nagbebenta ng 500 gramo ng ipinagbabawal na droga sa isang undercover agent na nagpanggap na buyer. Hindi na nakapalag ang dalawa. Sa paghahalughog sa kanilang sasakyan at mga gamit, humantong sa pagkakatuklas ng karagdagang 20.5 kilos ng shabu na itinago pa sa mga container ng mayonnaise at ketchup. Ang halaga ng drogang nasamsam, mahigit 142 milyong piso. Imposibleng dadalawa lang po ang tumatrabaho dito. Nakikita natin na may mga kasama pa itong dalawang individual na ito. Nasamsam din sa mga sospek ang iba't ibang drug paraphernalia. Tumanggi magbigay ng pahayag ang dalawang sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Droga rin ang dahilan, kaya napunta ang mga operatiba ng Philippine Army sa tabing dagat sa bayan ng Paluan, Occidental Mindoro. Sa gitna ng masamang panahon at malakas na alon, isang speedboat ang sumadsad sa baybayin. Sakay nito ang dalawang hinihinalang foreigner. Nabutas yung bangka niya, yung speedboat niya. Tumabi siya doon banda sa Barangay Harrison. Nung nilapitan sila ng mga tao, ayaw nilang tumanggap ng tulong. So yung mga tao nagduda kasi hindi sila naiintindihan, hindi marunong magtagalog. Itinawag ito ng mga residente sa military base, kaya rumisponde ang mga sundalo. Sa loob ng nasirang speedboat, nakita ang mahigit 40 sako na may foreign markings. Ang laman, hindi bababa sa 860 kilo ng hinihinalang shabu. Ang standard value po nung na-recover natin doon na na-turn over po sa atin is 5,848,000,000 pesos. Pero agad tumakas papuntang gubat ang dalawang sakay ng speedboat. Nagsasagawa na ngayon ng hot pursuit operation laban sa kanila. Through continued cooperation and vigilance, we can prevent the proliferation of illegal drugs and ensure the safety and security of our people. Nakatakdang i-turn over sa PNP at PIDEA ang bilyon-bilyong pisong hinihinalang shabu. Sa isinagawa namang follow-up operation, nahuli ng mga sundalo ang dalawang dayuhang sakay ng speedboat ng tumakas. Mga Chinese national umano ang mga sospek. Dadalhin ng mga dayuhan sa kustodiya ng PNP para sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng LTO ang rider na sangkot sa away kalsada sa Retiro, Quezon City. Ayon po sa mga pulis, nag-ugat ang away sa gitgitan. Saksi, si Jamie Santos. Sa viral video sa social media, makikitang nagkainitan ang driver ng isang pick-up at mga sakay ng motorsiklo sa Retiro o NS Amoranto Avenue sa Quezon City. Maya-maya, pinalo ng nakasakay sa motor ang pick-up dahilan para bumaba ang pasahero nito. Nauwi na ito sa suntukan. Batay sa investigasyon ng Laloma Police Station, nagkaalitan ang dalawang panig habang bumabiyahe sa lugar bandang 8:49 ng gabi noong Sabado, March 7. Nagugat po yung awayan nila dahil sa gitgitan sa trapiko. Dinala sa ospital ang mga sugatan para sa medical examination bago nagtungo sa presinto para sa investigasyon. Pero sa huli, kapwa tumanggi ang dalawang panig na magsampa ng reklamo laban sa isa't isa. Kami naman mga pulis, inassist po namin sila. At kaso lang, pagdating po dito sa istasyon, nagkasundo po yung dalawang panig na wag na magsampa ng kaso sa isa't isa. Naglabas naman ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa rehistradong may-ari ng driver ng motorsiklo. Inaatasan silang humarap sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division ng LTO at magsumite ng sinumpaang salaysay para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at obstruction of traffic. Ipapaliwanag din nila kung bakit hindi dapat bawiin ang lisensya ng driver.
Habang patuloy ang investigasyon, pansamantalang isususpinde ng 70 araw ang lisensya ng driver at ilalagay sa alarm status ang sangkot na sasakyan. Kung hindi raw haharap sa itinakdang pagdinig ang mga sangkot, pagbabatayan na lamang ng ahensya ang mga ebidensyang hawak nito sa pagresolba ng kaso. Paalala naman ng mga otoridad para makaiwas sa gulo sa kalsada. Unang-una is to stay calm. Maging mahinahon po tayo. Keep your distance pag may mga nag-uudyok na makipag-away. Pangatlo, do not respond. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sisimulan po sa mga tricycle driver ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda kasunod ng malakihang taas presyo sa langis. At kinumpirma naman ng Department of Transportation na sigurado na magkakaroon ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Saksi, si Marie Sumali. Matagal nang umaaray ang maraming motorista sa mataas na presyo ng petrolyo. E paano pa yung mga sa petrolyo nakasalalay ang kabuhayan? Sa pool hanggang sikmura, dahil apektado ang kita. Sobrang taas eh. Hindi naman po namin kayang ihinto dahil wala naman po kami isusuporta sa aming mga pamilya, sa anak. Kumikita kami dati ng 800, ngayon malamang nasa 500 na lang. Extend mo yung biyahe mo Para lang. para kumita ka kahit na kaunti. Day 2 na ng utay-utay na mega oil price hike. Kaya umaasa mga tsuper na mapagbigyan ang kanilang hiling na taas pasahe. As of kahapon, nag-average na kami sa 400 to 500 pesos na nawawalang kita kahapon lang ito. Ilang petisyon na nga ang nakabinbin sa LTFRB. Ayon sa Department of Transportation, sigurado nang magkakaroon ng fair hike. They submitted a recommendation. They said we have to recompute your numbers. We have to recrunch your numbers. Mukhang hindi tutok. Meron na tayong decision na magkakaroon ng fair hike. We just don't know how much. The final numbers. Is that safe to say? Yes, that's it. There is going to be a fair hike. As to the final numbers, yes. Pero ayaw pang sabihin ng DOTR kung kailan yan ipatutupad at kung magkano ang magiging taas pasahe. Batid daw ng gobyerno ang kalbaryo ng mga tsuper, kaya nasa Malacanang ngayong umaga ang Metro Manila mayors at mga kalihim ng DOTR at DSWD para sa agarang ayuda na 5,000 piso. Hindi na lang kasi sila public utility drivers, kung hindi maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At diyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Cash ang bigayan ng ayuda at unang mabibigyan ng mga tricycle driver na pangangasiwaan ng LGU. Sunod ang mga jeep. Makakakuha rin ang mga driver ng bus, taxi, TNVS at mga delivery rider. Sisimulan lang ang rollout sa Metro Manila pero lahat daw ng tsuper at operator sa buong bansa ay makakakuha. Ikinatuwa ng mga transport group ang anunsyong ito lalo na't uunahin ang mga tricycle driver. Pero apelan nila sa mga lokal na pamahalaan ayusin ang listahan. Sana lang sa 1,493 na munisipyo sa buong Pilipinas at saka sa 149 na cities, yung mga listahan po kasi wala pa, kaya medyo yun po isang problema na napakabagal. Ang ayudang yan, iba pa sa fuel subsidy na 5,000 pesos din mula naman sa LTFRB. Ibibigay yan kapag isang buwan ng $80 kada bariles ang presyuhan ng krudo sa world market. Kailangan may certification ng DSWD bago maipamahagi. Para makatulong naman sa mga provincial bus at sa mga delivery truck halimbawa, nakikipagtulungan din ang Transportation Department sa mga toll operator para sa diskwento sa toll. Kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Nakikipag-ugnayan din daw ang Transportation Department sa mga airline kaugnay ng epekto ng taas presyo sa krudo sa gitna ng sigalot sa Middle East. Alam din po namin na talaga maapektuhan sila dito and we're thankful that they're still holding on. Ganun pa man sa mga ibang, we have to do some mitigating measures also. Not for the airlines necessarily, but more so dun sa epekto sa mga pamasahe sa airfare na mga gustong bumiyahe. Pinag-aaralan na raw ng gobyerno kung posibleng i-adjust ang landing at take-off fees na ina-impose ng CAAP para makatulong maibsan ang airfare costs ng mga pasahero na babiyahe sa mga probinsya o abroad, lalo ngayong Holy Week surge. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Bukas si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson na imbestigahan ang mga alegasyong naghatid ang 18 dating sundalo ng mali-maletang pera sa ilang opisyal. Pero may inilatag na kondisyon si Lacson.
Isa pong isyong yan sa ugat ng palitan ng pasaring ni Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Saksi, si Mav Gonzales. Mula sa issue sa China, pag-iimbestiga sa flood control projects hanggang revelasyon ng mga umano'y ex-marine na naghatid ng male-maletang pera umano sa mga opisyal ng gobyerno, mainit na pinagtatalunan ni Senador Ping Lacson at Rodante Marcoleta. Ngayon, may bago silang pasaring sa isa't isa. Enough is enough kasi sobra na eh. Namimihasa na. Ba't kaya kayo ang favorite niyang sisihin? Siguro mas pogi ako sa kanya. Reaksyon dito ni Marcoleta, nakikita mo naman, di ba, kung sino? isang pinagtatalunan ng dalawang senador ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maaanomalyang flood control projects. Giit kasi ni Marcoleta, ipatawag sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng male-maletang kickback sa ilang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, may mga butas ang affidavit o salaysay ng 18. Napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries nung ganong karaming pera. And, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawal, 20 billion lang eh. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya, sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa aking privilege. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Diba? Hindi niya sinagot. Punto ni Lacson, kahit paanong kompyutan niya, hindi kayang i-deliver ang 805 billion na binabanggit nila. Pero kung magbibigay raw sila ng maayos at kapani-paniwalang affidavit, bukas daw si Lacson na ipatawag sila sa pagdinig. May invitation ko kay Atty. Maligod ayusin yung affidavit and come up with something na believable, then why not? Alam mo, hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Hirit pa ni Lacson, tila pinaparot lang ni Marcoleta ang posisyon ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So what does that indicate or tell you? Di ba? Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Sagot ni Marcoleta, kailan siya nagsabi ng pabor sa China? Sininiwala ka sa kanya? Kayo? Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinepend ng China? You tell me. When? When? Tell me. Yung sinabi ko, pabor sa China? When? Dagdag niya, walang issue kung banatan din siya ni Lacson, pero dapat aniya, huwag ilihis ang issue. Sawang-sawa na ako sa hit na yan. Hindi na ako tinatablan yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.